Ang buong Mindanao ay nakatutok sa malawakang relief at rescue operations matapos tamaan ng napakalakas na magnitude 7.8 na lindol ang katimugang bahagi nito kahapon ng umaga, June 8, 2026. Ito na ang tinuturing na pinakamalakas at pinakamapinsalang lindol sa bansa sa loob ng ilang dekada. Umakyat na sa di bababa sa 37 hanggang 41 katao ang kumpirmadong patay sa buong rehiyon, habang mahigit 450 hanggang 490 naman ang sugatan. Patuloy pa ring hinahanap ang ilang naiulat na nawawala. Ang epicenter ay naitala sa dagat malapit sa Maasim, Sarangani. Dito at sa kalapit na General Santos City, naramdaman ang pinakamalakas na pagyanig, intensity 8, very destructive, na nagpabagsak sa mga commercial buildings, kabahayan at pampublikong istruktura. Dahil sumabay ito sa unang araw ng pasukan, labis na naapektuhan ang higit 3 milyong mag-aaral. Umabot sa mahigit 8,600 na paaralan ang nakaranas ng iba't ibang antas ng pinsala. Kahapon ay nagpalabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS sa 9 na lalawigan, kabilang ang Sarangani, Davao Occidental, Sultan Kudarat, South Cotabato, maging sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Nakapagtala ng mga alon na umaabot sa 1.4 hanggang 1.5 metro sa Davao City at ilang baybayin ng Sarangani. Bagamat itinaas at tinanggal din ang tsunami alert kagabi, nasa 18,000 katao pa rin ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers dahil sa takot at matinding pinsala sa kanilang mga tahanan. Nakapagtala na ang PHIVOLCS ng mahigit 1,100 na aftershocks matapos ang lindol, at ang pinakamalakas dito ay umabot sa magnitude 6.7. Nagbabala ang mga eksperto na maaari itong magpatuloy sa loob ng ilang linggo, kaya pinag-iingat ang lahat sa mga landslide at pagguho ng mga marupok na gusali. Napinsala ang mga pangunahing transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, na nagdulot ng malawakang blackout sa southwestern Mindanao, Sargen at mga karating lugar. Sarado pa rin ang mga commercial flights ng Jensan International Airport hanggang June 11 para magbigay daan sa mga humanitarian at relief operations ng pamahalaan at militar. Nag-utos na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng whole of government response para sa agarang tulong. Kansilado pa rin ang mga klase at trabaho sa gobyerno sa mga apektadong lugar tulad ng Jensan, Davao City, Cotabato at Cagayan de Oro upang masuri ang integridad ng mga gusali. Nagsimula na ring magpadala ng milyon-milyong pesong tulong at rescue teams ang ibang rehiyon tulad ng Cebu at Bohol para umalalay sa disaster response sa Mindanao.